Basta siya iiyak ako. Kasi, ang bigat po sa dibdib ay. Ang bigat po sa dibdib na nakawala sa amin ng ganun-ganun lang yung aso namin. Guys, nakita na nga po pala yung aking alaga at pupuntahan na nga po namin. Ito na. Sobrang saya ko po. Umiiyak po ako. Sobrang saya. Yung baby ko tulog pa. Tatawagan ko na lang po yung aking asawa para puntahan na kami din sa Bayat Sundoy para puntahan na po namin dun sa may bago daw po sumapit ng Arko ng Mulay sa Payumpong. Salamat at ngayon lang daw po nila to nakita yung aking post. Sobrang saya ko. Pupunta na kami. Ito yung araw na aming hinihintay na lubos akalain namin na magpapasaya sa amin dahil makikita na namin ang aming alaga. May isang kaibigan na tumawag sa akin sa messenger at sinabi na nakausap na niya ang nakapulot. Sumunod mayroon ding biglang tumawag sa aking cellphone number dahil doon ko nilagay ang aking cellphone number sa picture na naipost ko sa Facebook ng aking alaga na nawawala. Ibinigay na rin sa amin ang location na aming pupuntahan upang sunduin. Kaya kaagad kami nagtungo. Tinawag ko lang yung aking asawa upang pumunta sa bahay upang sunduin na namin ang aming alaga. Ngunit ganito pala yung pakiramdam na yung excited ako makita ang aking alaga ngunit ako'y kinakabahan na hindi ko maintindihan. October 4 siya nawala ng hapon 6 p.m. Ilang araw na din akong walang tulog dahil sa pag-iisip. Naiisip ko kung nasa ang aking alaga, kumakain na ba siya ng tama. Hindi ko alam kaya minsan napaparanoid ako na nandyan lang siya sa paligid. Minsan umaakit na ako ng bundok or kung saan sapa para makita dahil may naririnig akong tahol ng aso. Ngunit parang ako'y nalilito na parang sinusubukan ako ng konsensya ko na hindi ko maintindihan na para bang napaparanoid o nababaliw na ba ako? Ewan ko, share ko lang kung nakaka-experience kayo ng ganitong pakiramdam dahil sa totoo lang ang hirap mawala ng alaga lalo na kung napamahal sa buhay mo. Akalain mo yon naghahanap lang kami pero ito na, susunduin na namin. At dito sa part na to nagtatanong na kami kung saan ang sitio Payumpong at ang taong aming hinahanap. Hindi ko na nga po siya binidyuhan dahil for her privacy na rin po at respect. At matapos nga po namin magtanong ay kami ay nagtungo na din sa location kung saan. Ngunit hindi pa rin kami sigurado at hindi malinaw kaya kami ay magtatanong at magtatanong at magtatanong hanggang sa ay kuya, magtatanong lang po. Saan po yung bahay ni ni Aaron Fontanilla po? Ay, diyan po ay? Okay po. Dito daw daddy. Dati dito daw. Diyan na lang daddy yung motor mo. Eh, bahala ka. Salamat po kuya. Putik yung daan. Sabi din daw sa may dulo. Yan ay. Kayo po yun? Yung tumawag sa akin? Kami po yung yung kami po yung tinawagan po. Ako po yung... Magandang hapon po. Magandang hapon po. Layo ng nagating. Mia? Mia! 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 At yun nga po, hanggang dito ko lang po nakuha ang video na to at dahil nga po sa nalubat na, dito nga po sa part na to ay pauwi na po kami. Sa sobrang saya po talaga kaya sa maraming salamat po sa nakapulot, sa alaga ko at sa mga taong nagbigay alam po sa akin at upang ako itawagin sa aking number. Tapos po ako nagpapasalamat dahil po inalagaan din po nila at syempre napamahal din po sa kanila ang aso na yon. Hindi po nila pinabayaan at sobra po ako nagpapasalamat doon. Sa totoo lang po napamahal na rin po ang aso namin sa kanila dahil nasa mahigit 1 linggo na rin po na andon ang aming Mia. Ito nga po at kakaalis lang po namin at inabot na nga po kami ng gabi dahil hinintay pa po namin ang nakapulot kay Mia si Kuya Aaron Fontanilla. Dahil gabi na nga po, dito na nga po kami nagdiretso sa R&R kung saan bibili po kami ng
pizza dahil ito na lang po ang aming hapunan dahil hindi nga po kami nakapagluto at inuna po namin sunduin si Mia. Grabe, hindi ko talaga inaasahan na mangyayari to. Akala ko mawawala na ako ng pag-asa pero buti na lang hindi ako sumuko. Nakita lang daw po nila yung post ko na naghahanap po ako ng alagang aso at nakapag-alaman nila na ito nga po pala yung aking talagang nawawalang aso. But anyway, dahil nga sa nakuha na natin ang alaga nating aso, itatanggalin na natin yung ating pinadikit na poster dito sa Enverga University at pinaalam ko na rin sa security guard. Salamat po sa Enverga admin na pinayagan po akong magdikit ng poster sa inyong school. At hindi ko rin po makakalimutan na mas magpasalamat sa Diyos dahil hindi niya po hinayaan ang aming alaga na mapunta sa sino mang masamang intensyon sa aso namin upang pagkainteresan. Buti na lang po at idinala niya ito sa taong napakabait at mahilig at mabait sa mga hayop. Ngayon, muli po akong magpapasalamat kay Kuya Aaron Fontanilla. At dahil naisoli niyo po ang aming alaga, meron ka pong premyo sa amin. At hindi ko po sisirain ng isang salitang magbibigay po ako ng isang Persian cat kitten. Pero syempre, hintayin muna natin manganak ang aking mother cat. At ako rin po ay magpapasalamat sa mga tindahan na aming pinagdikitan at ngayon po ay kami po inyong pinayagan na magdikit sa inyong mga tindahan at ito po kami na po ay magtatagkal na. Pero kung hindi man po namin matagkal at mapuntahan, maaari nyo na po matagkal at makikisuyo na lang po ako. Kaya salamat po ulit. Dito nga sa video na to, pagkarating pa lang ng bahay, diretso agad siya dun sa kanyang cage. Abay, namiss niya ata yung amoy ng cage at hindi lang yun. Namiss rin niya ang aming aso na malaki na si Lucas. At ito ang premyo mo dahil ilang araw kang hindi nakakain. Ito, magpapak ka ngayon ng treats. At dahil nga sa namiss namin si Mia, ito, pinakain na namin siya nitong kanyang paboritong ulam. Aba, hindi na nga kami nagbili ng chicken dahil sarado na rin naman at gabi. Kaya ito, deserve ng bebe na yan. Aba, ay kain lang. Welcome home again, Mia.